Mga programa at serbisyong pangkalusugan na naging bahagi ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ipag-uusapan kasama si Department of Health Secretary Jose Britanio Pujalte Jr. Secretary Pujalte, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali sa inyong lahat. Salamat sa inyong pag-imbita sa akin ngayon. Secretary, simulan po natin dun sa binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na ang universal healthcare ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sa pananaw po ng DOH, ano na po ang pinakamahalagang pagbabago sa pagpapatupad ng universal healthcare sa nakalipas na taon? Ang universal healthcare ay hindi uusad kung hindi natin matutustusan ang mga billing ng ating mga pasyente. Kaya inaigtig lamang ng ating mahal na Pangulo ang zero balance billing o yung walang babayaran ang pasyente na nasa ward accommodation ng DOH Hospital at mga ibang LGU hospitals. Malaking bagay ito sapagkat ang out-of-pocket expenses, yung binabayaran mismo ng pasyente, ay umaabot dati sa mga 45%. No? Pilit natin itong binababa para hindi masyadong mahirapan ang pamilya ng mga ating mga pasyente. Secretary, ayon sa Pangulo, 25 milyon na mga Pilipino na ang nakarehistro sa yakap program ng PhilHealth at 4.5 milyon mula rito yung nakapagpatingin na ngayong taon. Paano po nakakatulong itong programang ito sa layunin ng DOH na mas paigtingin pa itong preventive healthcare sa bansa? Ang yakap at ang gamot ay mga programa ng PhilHealth na ating pinapatupad at pinagpapatuloy at ating unti-unting pinapaganda. Halimbawa, sa gamot na programa, sa kada taon may 20,000 na binibigay na libreng gamot para sa pasyente. Ang ginawa natin ngayon, tinaas natin o pinalawak natin ang mga gamot up to 75 essential medicines na tinatawag. Ito yung gamot para sa diabetes, para sa alta presyon, para sa mga infeksyon katulad ng antibiotic na maaari natin ibigay sa mga pasyente natin. Ang programa naman ng yakap, ang programa na galing din sa PhilHealth, no? Alright. Secretary, maliban po sa mga gamot, layunin din po madagdagan pa ang mga klinikang kalahok po dito sa yakap program. Ano po ang mga hakbang ng DOH para mas marami pang health facilities sa makilahok at mas mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad? Ito nga, tuloy-tuloy yung Health Facilities Enhancement Program natin. Ibig sabihin ay tuloy na binubuksan ng ating mahal na Pangulo at unang hinang ang mga facilities para sa kalusugan. Ang pinaka-uli dito ay yung Child Multi-Specialty Center sa Clark, Pampanga na binuksan last week, no? Nung nakaraang linggo, nung nakaraang Biyernes. Ang mga pasyente dito ay pumapasok, ginagamot at lumalabas ng walang bayad. Nung nakaraang namang Martes, kami rin ay nagpunta sa Davao de Oro, sa Monte Vista na ospital, at doon mismo nagbigay ang ating Pangulo ng ayuda, 147 million pesos sapagkat ang ospital ay nilindol, no? At maraming mga pasilidad na nasira. Yun, ganun po ang ginagawa natin. Tayo ay pumupunta sa taong bayan at pinaparamdam natin na hindi sila nag-iisa sa kanilang karamdaman.
Okay, Secretary, binanggit rin po ng Pangulo na sa susunod na taon na isasama na rin yung iba't ibang blood test para mas maagang matukoy yung mga sakit sa bato at thyroid at hepatitis B. Gaano po kahalaga ang hakbang na ito sa pagbawas sa mga malulubhang sakit sa bansa at saka ano pong paghahanda ang ginagawa natin kasi kailangan nito yung facilities, mga tao, mga gamit. Ang tinutukoy ba ay mga equipment? Mga Sa blood ospital? test po, opo, kung saan sila pwedeng pumunta, gaano po tayo kahanda pagdating sa mga medtech, yung pagpaprocess nitong mga dugo, yung mga gagamitin para sa blood test po. Okay. Ang yakap na programa ng PhilHealth ay yung may tinatawag na tayong outpatient services, no? Sinasama na ron yung mga sa libreng konsulta, ang mga diagnostic test, no? Maliban dun sa testing sa dugo, no? X-ray, kasama na mammography para sa cancer screening, ang dinagdag ng PhilHealth sa yakap screening ay mga diagnostic test para sa atay, liver, sa bato, kidney, at para sa thyroid, no? Makikita dito, marami mga sakit sa ating mga Pilipino na maaagapan ang paggamot kung makikita sa laboratorio at sa mga imaging studies na meron silang ganung sakit. Alright. Secretary, inihayag din po ng Pangulo sa SONA ang halos 3 milyong Pilipino na nakinabang sa zero balance billing sa mga DOH hospitals mula nang ito po ay palawakin. Paano po binabalanse ng DOH ang libreng serbisyong ito habang pinapanatiling dekalidad ang pangangalaga sa mga pasyente? Totoo yan, no? Ang zero balance billing sa tulong ng MAIPIP, no? Yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ay tutuloy natin. Pero ibahin natin ang kwento, no? Hindi lahat dapat ginagamot. Hindi lahat dapat may karamdaman. Kaya ang isa rin ginagawa ng DOH at ng PhilHealth ay sinisigurado na ang mga Pilipino ay umanap ng paraan na maging masigla, no? Kaya ang sagot na, no, ng DOH sa tulong ng Pangulo at ng unang ginang ang karamdaman. Pero ibabalik natin sa mga madla, sa publiko, sa mga mamamayang Pilipino na ang kanilang kalusugan ay hawak nila, ay dapat sagot nila. Kaya hindi maaaring ang gobyerno lamang ang may tungkulin para sa kalusugan ng Pilipino. Ito ay responsibilidad din ng bawat Pilipino. Kaya ang tinutukoy natin dito ay yung prevention of disease and prevention of sickness. So mangyayari dyan, ano? Kasi may mga kababayan tayo na ayaw magpa-check up dahil natatakot sila, baka ano yung sakit nila, gagastos sila. Yes. So sa programang ito, sir, ano po yung... Go ahead, sir. Kung natatakot sila magpatingin sa doktor o sa barangay health worker, ayusin na lang nila ang kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa. Ang mapapayo ko ay matulog, no? 7 hanggang 9 oras isang araw sa isang gabi. Pangalawa, kumain ng tama, kumain ng mas maraming prutas at gulay. Pangatlo ay ehersisyo, no? At 150 minutes ang rekomendasyon. Ibig sabihin dyan, hindi naman kailangan tumakbo, kahit maglakad lang ng 30 minuto sa isang araw. Pang-apat ay umiwas sa bisyo katulad ng inom. At ang lima, ang pinaka-importante ng pampasigla ng buhay at pampatagal ng buhay ay yung tinatawag natin pakikipag-ugnayan o yung social interaction.
paligiran natin ang sarili natin ng mga taong nagmamahal. Pag ang nakapalibot sa akin ay mga ganitong klaseng tao, ay mababawasan ang ating stress o yung pagkabagabag ng loob at isipan. No? Kasi nga, isa pa ding issue to sa Department of Health, yung ating mental health issues, no? Yung mga problema sa ating utak, no? Our mind, in other words. Secretary, binanggit din po yung patuloy na pagsasaayos at pagpapalawak ng pamahalaan ng mga DOH hospitals, bukas centers, specialty centers at Valor clinics. Ano na po yung kasalukuyang estado ng mga proyektong ito at paano sila makatutulong sa mas mabilis na serbisyo sa publiko? Sa PhilHealth, meron na tayong 2,000 accredited providers na maaari nilang lapitan para sa yakap registration at maaari na rin sumali sa pamamagitan ng eGov.ph. No? Kung kailangan din nila ng tulong, yun na nga yung e-MyFit. Titingnan lang natin sa government website na e.gov.ph. Maliban doon, ang mga tulungan din natin ang mga LGU sa kanilang mga health centers, district hospitals, and provincial hospitals. Hahanap tayo ng paraan na mabagyan sila ng aming mga kagamitan para tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa mga tao sa kanilang distrito o sa kanilang lugar. Alright, Sec, inanunsyo din po ang pagsisimula ng plano para sa pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Ano po ang mga susunod na hakbang para dito? Tama ka na ito ay nabanggit ng ating mahal na presidente sa kanyang 2026 SONA. Ang isang institute ng virology ay tutulong na magkaroon tayo ng sarili nating mga bakuna. Ang dahilan dito, para ang bakunang magagawa natin ay sa mga sakit sa ating bansa. At pangalawa ay hindi tayo masyadong aasa sa banyagang tulong. At pangatlo, kung meron tayo sa sariling mga bakuna, ang tulong sa ating mga taong bayan. Sec, binanggit Yan ang kagandahan ng isang Institute of Virology na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa mga viruses. No? Opo. Sir, binanggit din po sa SONA na mahigit dumoble na yung bilang ng mga tumatanggap ng medical scholarships kapalit ng paglilingkod sa mga pampublikong ospital. Sa tingin po ba ninyo, sapat na ito para matugunan yung kakulangan ng mga doktor sa bansa? Isang umpisa yan, no? Yung doctor to the barrios, specialist to the barrios, itutuloy natin yan sa DOH para maramdaman naman ng mga taong bayan ang serbisyo ng kanilang mga graduates, no? Ang ating mga graduates, imbis na tuluyan silang pupunta sa ibang bansa at doon inindihan, ang panawagan natin ay magsigib muna sila sa mga kapwa Pilipino. Lalo na po yung mga produkto ng mga state colleges, mga state universities na ang nagbabayad ng kanilang tuition, ng kanilang pag-aaral ay ang gobyerno. Para sa akin, tama lang na ibalik nila ang kanilang serbisyo sa mahal nilang Pilipinas. Okay. Secretary, sa pagtaas po ng kaso ng mga lifestyle diseases, HIV, tuberculosis, at iba pang public health concerns, paano po pinaghahandaan ng Health Department ang mga hamong ito kasabay ng pagpapalawak ng preventive health programs? Bago natin pag-usapan ng mga programa, mga strategiya, at mga provision, simple lang ang
sinisigaw ng Department of Health ngayon. At ito ay ibinabahagi ko sa inyo. Ang sinasabi natin sa mga lahat ng empleyado ng Department of Health at PhilHealth ay pasyente muna. Napakasimple, tandaan at intindihin na walang kabuluhan ang PhilHealth at ng DOH kung hindi iniisip ng bawat empleyado na ang kanilang buhay ay para sa pasyente muna. Yun lang ang kailangan natin tandaan. No? Kailangan na magamot, maibsan ang sakit ng pasyente at sasabihin natin ay pasyente muna bago ano pa man, pasyente muna. Sir, matapos yung mga inilatag na programa sa SONA, ano pa po yung mga agarang hakbang na gagawin ng DOH para maramdaman ng bawat Pilipino ang mga pagbabago sa health sector bago matapos yung administrasyong ito? Palagi ko nga sinasabi, ang DOH is a work in progress. Unti-unti at dahan-dahan nating aayusin ang mga problema katulad ng bakuna at mga gamot na naibaba sa mga regional mga ospital. Ito ay ginagawa na natin, no? Binibilisan natin ang procurement process. At pangalawa dito, inaayos din natin ang ating universal healthcare manpower. No? Kung hindi nyo po alam, ang importante na doktor talaga sa universal healthcare ay yung tinatawag nating primary physician o yung general practitioner. Sa totoong National Health Service o isang pangmalawakang universal healthcare, napakalaga ng may isang doktor na tinatawag nating general practitioner o GP na siyang magsasala ng mga pasyente at gagamot ng pasyente sa abot ng kanilang makakaya bago sila ipadala sa espesyalista. Yun po ang tunay na tema at espiritu ng universal healthcare na merong mga tinatawag na sentry physicians na sila muna ang nasa baba at tumitigil ng mga pasyente bago ibato o ipaubaya sa mga espesyalista katulad ng neurosurgeon or urologist o general surgeon at mga cardiologist, pulmonologist at internist. Okay, Meron Secretary. po yun. Okay. Secretary, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Ang mensahe ko ay ang gobyerno sa tulong ng Pangulo at ng unang bilang ay handa tulungan kayo sa inyong karamdaman sa pamamagitan ng Department of Health. Ngunit, ang inyong kalusugan ay inyong tungkulin, na alagaan ang inyong sarili. Sapagkat kung kayo ay masakitin, ang antas ng inyong buhay ay mababa, kayo ay palaging malungkot at wala po kayong silbi sa lipunan. Ang gusto po natin, baliktad. Gusto po natin, kayo ay masayahin, mataas ang antas ng buhay, at may kabuluhan po at may silbi sa ating lipunan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Health Secretary Jose Bretanio Pujalte Jr. Thank you, sir.